Sako-sakong iron fortified rice o I-rice na ginastusan ng halos 300 million pesos ang nakatenga lang ngayon sa mga bodega ng NFA o ng National Food Authority. Problema pa, expired na ang mga ito. May special report si Deo Bugawisan. Sa ilang palengke sa Maynila, nagkalat ang mga ganitong klase ng bigas. Masustansya raw kaysa pangkaraniwang bigas dahil dinagdagan ng iron na mabuti para sa dugo. Pero tila hindi ito patok sa masa. Alam mo, yung norms kasi ng Pilipino, siyempre gusto nila yung maputi. Yung walang halo na dilaw, which is the premix. Nung malaman nila, makita nila, matest nila yung I-rice na nagkulay gray dahil dun sa iron, yun ang nakakahadlang dun sa ating mga bayan na bumili ng I-rice. At dahil matamlay ang bentahan sa mga palengke ng iron fortified rice, sako-sakong iron rice premix o bigas na may iron at panghalo sa pangkaraniwang bigas, nakatenga pa rin sa mga bodega ng National Food Authority o NFA. Ang masama, nag-expire na pala ang mga ito nang hindi naibenta o naipapamigay man lang. Noong isang taon, nadiskubre ng Commission on Audit na 1 taon hanggang 2 taon na palang expired ang I-rice na nagsimulang angkatin sa Amerika mula noong 2008. Aabot sa halos 50,000 sako ng premix ang lagpas-lagpas sa expiry date nito ayon sa report. Bawat sako, nagkakahalaga ng 6,000 piso. Kaya kung susumahin, tumataginting na 300 million pesos ang halaga nito. Kaya kahit expired na, pilit inuubos ng NFA ang mga nakatenggang I-rice sa kanilang mga bodega. Minana mo yung problema, hindi mo naman pwede itapon yung bigas basta. Ang ugat daw ng problema, 2008, 2009, 2010. Ay yung 3 taon na lang ngayon. Paulit-ulit talaga yung findings na sobra-sobra ang importation natin ng bigas. Bakit ang daming naiiwan at the end of the year? So there must be something in the way that they estimate the volume of rice to be imported. At dahil dito, malaking pera daw ang nawawala sa gobyerno. Ang pagkakamali dyan ay kung bakit bumili ng pagkadami-daming fortificant, yung iron fortificant. Kung tutuusin, malaking tulong talaga sana ang proyektong I-rice na sinimulan noong pang 2004, lalo't marami sa Pilipinas ang may anemia o kulang sa iron sa dugo. Sa buong bansa, 2 sa kada 5 buntis, tulad ni Gladys, may anemia. Yung mga pagkain rich in iron, yung mga fortified na mga pagkain na available sa market. Pinopromote namin yan. Ang Food and Nutrition Research Institute, wala pang pinal na pag-aaral hinggil sa expired na bigas. Wala pa naman tayong pagsisiyasat tungkol doon. Hindi pa namin nakita kung ano yung epekto. Sinubukan ng GMA News na magpatest sa iba't ibang pribado at pampublikong laboratory. Pero wala na isa sa mga ito ang may kakayahang mag-test ng epekto ng expired na I-rice. Pero ang NFA, determinadong ubusin ang expired na iron fortified rice. Nang ibaban daw kasi ang kulay ng mga bigas, sinigurong hindi ito makakasama sa kalusugan sang-ayon sa isinagawang pagsusuri ng Food Development Center na isang ahensya sa ilalim ng NFA. Hindi porket halimbawa talagang expired na yung I-rice, makasasama sa katawan ng tao. Hindi mo lang makukuha yung full benefits ng vitamin. Nagbitiw na si Banayo para bigyang daan ang kanyang pagtakbo sa eleksyon. Ang kasalukuyang spokesperson ng NFA, idiniin na ligtas pa rin kainin ang iron fortified rice. We assure the public that it's safe. And according to the certification of the Food Development Center, yung ating premix, you still have 5 years. Dave Bugawisan, GMA News.